Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang pinakamaganda, nag-iisa diwata ng New Zealand na si Jingjing. So ayan mga bakla, for today's video, nandito tayo sa aking hardina, sa aking taniman ng mga gulay. At syempre kung makikita nyo, di ba? May bunga na yung aking mais na bongga-bongga. At syempre, for today's video, hindi mawawala ang aking intro! At syempre mga bakla, pag-usapan natin kung required nga ba ni New Zealand ang work abroad experience pag mag-a-apply ka dito sa New Zealand. So yan, syempre mga bakla, bago natin pag-usapan yan, mangunguha muna ako ng petsa dahil magluluto si Kenneth ng nilagang baboy. So ilalawak namin yung petsa. So habang kuda-kuda ako dito, kung required nga ba ni New Zealand ang work abroad experience para makapagtrabaho ka dito sa New Zealand. So yan mga bakla. So so mangunguha muna ako ng gulay. So ayan, look naman mga baklo, oh, 'di ba? Look. Ang ganda ng mga pechay ko. So ayan mga bakla, as I said before, hindi naman required ni New Zealand kung meron kang work abroad experience, lalo na sa mga hospitality and tourism, kasi may mga sector talaga like may mga work dito sa New Zealand na kailangan mo talaga na meron ka work abroad experience, lalo na yung mga nasa builders, like yung mga electrician. So, sabi nung kasama ko dito sa bahay na isa siyang builders at residente na dito sa New Zealand, so required talaga ng New Zealand immigration na meron kang at least 3 years work abroad experience. So sa mga like electrician, so yun talaga yung mga nire-required ni New Zealand na para makapagtrabaho ka dito as a electrician. But yung mga kagaya ng hospitality and tourism, kahit local work experience yan, pasok na pasok ka sa banga. So ito paano mga bakla, bigyan ko pa kayo ng bonggang-bonggang tips para at least pumasok ka talaga or makapagtrabaho ka talaga at matanggap ni employer dito sa New Zealand. So yan, maluluto na yung nilaga ni Kenneth, di pa ako nakakakuha ng gulay. So ito unang-unang tip ko, gumawa kayo talaga ng eye-catching talaga na CV at saka cover letter. Doon sa CV talaga, doon pa lang talaga gandahan nyo na. So, yung tip ko lang talaga sa inyo is wag nyo nang masyadong kadamihan yung mga job description, kung ano ba yung mga qualifications. So, kagaya nung ginawa ko na pinasa ko dun sa CV ko, talaga talaga iniksian ko lang talaga siya, which is yung mga importante lang, like yung trabaho ko, yung related na ina-applyan ko, kailangan related din sa job qualification at saka requirements talaga dun. Yun lang ilalagay nyo. So, bibigyan ko kayo ng sample para at least gayahin nyo para at least eye-catching talaga yung CV nyo. So dun sa kasi may mga nagtatanong kung meron ba talaga na kailangan ba ay college graduate or high school graduate. So dito naman sa New Zealand, wala naman talaga silang educational qualification. So as long as meron kang experience, as in talagang i-hire ka talaga ni employer. So, bibigyan ko kayo na example sa educational background. So, ilagay nyo lang doon is kung high school graduate kayo or undergraduate kayo ng high school or kung graduate kayo ng college. So yun lang ilagay nyo. Wag nyo na ilagay kung sa kayo nag-graduate ng elementary. Wag nyo na ilagay yung nag-graduate kayo ng high school kung graduate ka naman ng college. So, yun lang ilagay nyo mga bakla. Talaga kung graduate kayo ng college, yun lang. Wag nyo nalagay ng high school at saka ng elementary. So at saka pa mga bakla, ang importante talaga is yung contact info mo.
So ngayon, ilagay nyo talaga doon is yung Gmail. So halimbawa, kagaya nung ginawa kong Gmail, as in talaga yung pangalan ko talaga ang ginamit ko, hindi kagaya ng mga palapalaya o yung mga Jejemon na Gmail. So mas maganda kung talaga yung pangalan mo na lang ang gagamitin mong Gmail para as in talagang formal na formal. Kasi as in talaga may mga nagtatanong sa akin kung ano ba dapat gawin na ipasa ang Gmail, kung totoong pangalan ba or pwede gumamit ng mga nickname. So mas maganda kung talagang as in pangalan mo na lang ang gagamitin mo para at least formal na formal talaga siya. At wag mo kalilimutan yung contact number in case tumawag sa iyo talaga si employer kung nagustuhan niya talaga yung CV mo para ma-hire ka ni employer. So usually may mga nagtatanong pa kung kailangan ba talaga ng IELTS. So sa hospitality and tourism, hindi na talaga kailangan ng IELTS mga bakla. So yan na, hindi kailangan ng IELTS ang pag-a-apply nyo dito sa New Zealand. So yun, naluto na yung niluluto ni Kenneth, nakakaloka, pagalitan ako. So yun mga bakla, no, tip ko pa rin, no, once na makakuha talaga kayo ng employer dito sa New Zealand or may mag-email sa inyo na employer, kung nag-a-apply man kayo as direct, so wag nyo nang antayin ipagpabukas pa ang mag-reply. So kailangan talaga as in talaga makipag-communicate talaga kayo ng bonggang-bongga para at least makita ni employer talaga na interesado ka talaga na makapagtrabaho sa kanilang company. As in talaga kagaya nung ginawa ko talaga dati, as in talagang inaabangan ko talaga yung kanilang reply. As in talaga, alam niyo yung gap ng oras halos is kalahating araw. As in talaga halos 12 hours talaga yung gap. So nag-a-alarm talaga ako ng alas 11 na o kaya alas 12 na madaling araw para i-check ko lang talaga yung aking email noong mga panahon talaga na nakakuha ako ng employer. So para at least alam ni employer na interesado talaga ako na makapagtrabaho sa kanilang company. So yan mga bakla, thank you so much sa mga lahat ng nag-follow sa aking Facebook page. So kung hindi ka pa naka-follow, so yan, follow ka na sa aking Facebook page, Jing NC Journey. So yan mga bakla, thank you so much sa lahat ng mga nag-follow sa aking Facebook page. At syempre natapos na naman ang ating video. So kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe and hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, ito ang nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jing Jing. At lagi ko pong sinasabi, MYMP, make your mama proud. Thank you for watching and I love you all. God bless.